Alright mga kapatid, magandang buhay po sa inyong lahat dyan o sa buong mundo. Basic tip lang po tayo. Meron po tayo rito yung proximity switch or proximity sensor kung tawagin ng iba. Pero tawag ko talaga rito proximity switch. Pero dahil sensor type talaga siya, proximity sensor. So nasa sa inyo na po yan kung anong tawag nyo rito. Pero tuturo ko lang sa inyo ang mabilisang paraan kung paano nyo malalaman kung yung proximity sensor ay okay ba o hindi. So may ginagawa pa ako ngayon dito na isang halat. Ito ay Boomlip HA32 model. Yan. So nagbibigay siya ng intermittent. So ito yung luma ko. Kala ko may problema nga naman, pero hindi sa sensor, hindi itong proximity sensor, kundi yung connection, nag-intermittent siya. So lagi nagbibigay ng fault code. Yan. So nung chinek ko, nung tinanggal ko yung ano niya, yung pin niya rito, naglo-loose. So napix na natin niya mga kapatid. So hindi ko na sa inyo pinakita. So paano natin malalaman na ang proximity switch sa atin ay gumagana sa mabilisang paraan? So i-on lang natin yung machine. So make sure na naka-hook up siya sa power voltage siya mga kapatid, may supply siya. So ito, may wrenches tayo rito o kahit anong bakal mga kapatid. So ididikit lang natin yan. So dikit lang natin to sa bakal o paano lang natin, konti lang. O yun, nakita nyo mga kapatid, umiilaw. Yan, see, yan. So ibig sabihin yung proximity switch ko okay siya. Nakita ko naman na ang problema. So yung iba mga kapatid, wala siyang signal lights o tawagin indicator lights. Yan. So mas mainam gumamit kayo ng voltmeter at kuhain niyo yung ohms niya value o resistance value. Yan. Make sure alam niyo kung ano yung maximum tsaka minimum niya na pwede pa. Pero sa akin, dahil may light siya, yan. Ganyan lang mga kapatid. Simpleng pamamaraan kung paano matitis lang mabilis. Alright. So kanina tinetest ko yan, walang ilaw eh. Yung pala, yung pin niya dyan, yung female pin niya dito, nakaurong. So pinix ko na yan. Hindi ko lang sa inyo napakita. Okay mga kapatid. Again, thank you so much. Bye-bye.